Nung gabi po, para pong nakaramdam lang din po ako ng paninibago kasi dahil hindi po ako sanay ng ipag-aayos po ako ng gamit ni mama po. Tapos nung gabi po, yun, siya po ang nag-aayos ng gamit ko. Doon pa lang po, naninibago na po ako kasi hindi po talaga ako nagpapaayos ng gamit. Mami! Pa! Yung babong! Mami! Mami! Ano? Ah! Nung nangyari yung trahedya, nagtutulong ko sa'yo. Pero naman po, nung nangyari po yung trahedya, nung talagang pagbagsak, una ko pong ginawa nun, inila ko po nun si Lolo. Pag-hila ko po, punta ko sa kwarto. Tapos nung hindi po sila sumasagot, humingi na po akong tulong. Pumunta po ako dun sa kaibigan po ni Mama. Tapos yun, sunod-sunod na po yung dumating na tulong. Tita! 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 Oh, Nikolay! Tita, tulong! Ano ginagawa mo dito sa labas? Bumabagyo! Si Mami, Papa, Lolo! Napagsakan po sila ng puno! Ano? Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po! Halika! Halika sa bahay mo! Wala ko talaga, hindi talaga makakaligtas. Nung pagkarating ko po akong kaunahan, marami na pong sumunod-sunod na bumalik kayo, magtawag kayo ng... Yung mga kapitbahay ko po nagtawag ng mga kapwa nila lalaki, tas umano ng paverso. Paverso po talaga ang kailangan at sobrang dagan na dagan ng puno. Siguro kung titimbangin ho, 1 tonelada ho ang bigat sa sobrang laki po. No! No! Alis! Tulong! 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 Papa! Mami! Mami, Lolo! Umising kayo! Umising kayo! Umising kayo! Mami! Papa! Bakit niyo ba ako iniwan? Bakit? Bakit? Mami, paano ako? Mami, paano ako? Mula nang mangyari ang trahedya, hindi pa raw bumabalik si Nicole sa kanilang dating tirahan. Mabigat daw sa kanyang kalooban. Kaya niyang yumapak muli sa lugar kung saan namatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana naman lang nasalba ko yung 2 bata kahit papaano. Pero wala din po talaga. Kahit anong sisis ko sa sarili ko, sabihin man nilang hindi ko kasalanan talaga. Hindi ko maiwasan. Nitong October 24, inilibing ang 5 miyembro ng pamilya ni Nicole. Ang kanyang ina, stepfather, 2 nakababatang kapatid, at ang kanyang lolo. Mula simula ng panahon hanggang sa dulo ay di papaalon dahil ang puso ko'y nakakapis hanggang wakas
Nico, paano ka nabubuhay ngayon na mag-isa ka na lang? Paano mo kinakaya yung napakabigat na pagsubok na ito? Dahil nga po sa marami po silang kaibigan, tsaka madami din po nagsasabi sa akin na magpatuloy lang daw kasi tupad din lang yung pangarap, tuloy lang yung pag-aaral ko. Sa mga larawan at video na lang ngayon inaalala ni Nicole ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, ang tiyahing si Geneva na ang kumukupkup at tumatayong legal guardian ni Nicole. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinipilit ni Nicole na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit mabigat sa puso ang mawala ng mga magulang na dati sandigan niya sa lahat. Yun ang course niya ngayon ay tourism. Sabi ko to tapusin mo yung tourism mo, yan yung pangarap ng mami mo. Tuparin mo. At ipakita mo sa kanya kahit hindi man buhay na si mami mo, na yung pangarap niya natapos mo. Habang kasama namin si Nicole, doon na rin siya nakakuha ng lakas ng loob na magpasama na balikan ang kanilang tahanan. Mabigat para sa kanya na makita ang lugar na ito. Pero dito rin siya makakakuha ng lakas para buuin muli ang kanyang sarili at gawing inspirasyon ang mga alaala sa lugar na ito. Mabigat po. Kala may ayos pa. Pero pag nakikita ko mismo ito nga, ito. Visit na ito. Ito yung pwesto ko. Kaya walang tama. Yung ulo ko nandito. Tapos yung paa ko kung tutuusin dapat nandito kasi mahaba ako. Pero yung paa ko nangyari nandito, kabaloktot ako. Kaya nung nagising ako, basa lang yung nabasa yung parte dito. Kaya ako'y bumangon diretso tsaka ay gawa nung lagabog. Sana naman lang nasalba ko yung dalawang bata kahit papaano. Pero wala din po talaga. Kahit anong sisis ko sa sarili ko, sabihin man nilang hindi ka kasalanan talaga. Hindi ko maiwasan. Dito po, sa kapatid ko. Lagi niyang dala-dala. Kahit tabi ko na lang din pala to. Kapatid kong bunso. No, ito eh. Gusto ko sanang itabi to kasi ito na lang mga nagpapaalala sa akin sa kanila. Dito kami sir nakakain lahat. Dito kami lagi. Lagi kami sabay-sabay. Sa kusina. Binyag po nung kapatid ko tsaka second birthday. Tapos yun, dinaganda sila kahit papaano. Kung may mga dami pong tao dito, tapos magdamagan yun. Kasi matagal nilang plinano yun. Kasi 2 taon na yung kapatid ko hindi pa nabibinyagan kasi wala nang budget. Masaya dito. Si Lolo po. Lagi po, araw-araw po siya ginakap. Paghapon, gabi, umaga. Diyan po mismo sa bangkong yun. Dito rin niya natutunang tanggapin na kahit wasak ang tahanan, may lakas pa rin mabubuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Gusto ko pong maalala sa bahay na ito din. Masasaya po naming alaalong pamilya bago po sila mawala. Five. Pwedeng kiss na lang? Kiss. Kaysa naman po iisipin ko yung nangyaring ganyan. Wala din naman ako magagawa pag kinaisip ko yan. Kaya isipin ko na lang po yung mga natira nilang alaala para sa amin. Tsaka sa akin. Lalong-lalo na sa akin. Tuwi ka dito. Bye-bye. Love you. Ingat ikaw. Hindi ko nga
lubos maisip, no? Yung pinagdaraanan mo. Hindi ko ma-imagine yung hapdi na nararamdaman mo ngayon, no? At sana sa munti naming paraan, mapangiti ka namin. Dahil sa bagyong Ramil, halos nasa lantarin ang buong buhay ni Nicole. Pero ramdam namin ang kanyang tapang na bumangon at magsimula muli kahit mag-isa na lang. Kaya sa abot ng aming makakaya, pipilitin namin makatulong sa kanya. Una naming handog kay Nicole ay ang maayos na huling hantungan para sa mga yumaong mahal niya sa buhay. Mananatiling buhay ang kanilang alaala para sa pamilya nilang naiwan. Po, yan na po ang mga bagong kapitan nila. Sa daming ito, hindi alam kung sino yung kausapin nilang ano. Kaya talaga malaking tulong po. Maraming salamat po sa nagbigay po ng lapida po nila. Maraming salamat po. Wish ko lang. Sobrang sakit pa rin kahit nasabihin mo na okay na. Yun sa loob ko, hindi ko pa rin tanggap talaga. Na iniwan nila kami lahat. Ang hirap pa rin tanggapin. Pero sige na, umakit na kayo. Doon din nangako si Geneva. Kaya ko nang gawin si Nicole sa kanyang pag-aaral. Okay na kami. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin tsaka sa laging pagbukas mo ng pinto para sa amin. Hindi lang sa akin, para sa amin kahit nabubuhay pa sila.